Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Muli, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa huling araw po ng buwan ng Mayo. Po, May 31. Okay? Yun po. Napakabilis po talaga ng panahon na tapos na naman ang panglimang buwan ng taong 2025. Okay. Okay. Ngayon po tayo po ay muling dudulog sa panalangin, no po. Nais ko pong idulog sa panalangin yung mga pagpapasalamat na sa mga answered prayer po na natanggap po ng marami sa ating mga kapatid na patuloy po na nanonood, patuloy po na sumusubaybay, patuloy po na nakikinig sa gawain ito ng Panginoon. Po, yung pong mga answered prayer, kagalingan po sa mga karamdaman, yung pong mga nakapasa sa mga board exam, yung pong mga nakapasa doon sa mga sa mga ano sa mga interview para po sila ay makakuha ng mga visa, makapunta po sa ibang bansa at yun po na nakapasa sa mga interview upang sila po ay ma-promote o matanggap sa trabaho. Okay. Ngayon po, ganun din po yung mga special prayer request na yung pagpapasalamat po sa Panginoon patungkol po din sa mga kagalingan sa karamdaman, ika nga. Tapos po yung mga nag-birthday po, yung nagkaroon po ng wedding anniversary. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dumulog sa ating Diyos sa mga pagkakataong ito. Ama, Panginoon, napakabuti sa bawat isa amin. Muli po kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa iyo, O Diyos. Panginoon, salamat po ng napakarami sapagkat Diyos, tunay nga po na ikaw ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin, Diyos na nagpapala, Diyos na nag-iingat sa bawat isa na nagtitiwala, pumupuri, sumasamba, at kinikilala kang Diyos sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po, O Diyos, sa mga nag-birthday sa kabuuan po ng buwan ng Mayo, magmula po ng Mayo 1 hanggang sa ngayon. Diyos, pinagpapasalamat po namin ang isang taon pa na idinagdag mo po sa buhay po ng bawat isa. Diyos, ikaw po ang magpala sa kanila kung paanong sila po, O Diyos, ay yung pinagpala sa nagdaang taon. Iba yung biyaya at pagpapala, O Diyos, pag-iingat, proteksyon ang patuloy po nilang maranasan mula sa iyo sa taong ito na kanilang inaharap na idadagdag mo pa sa kanilang mga buhay. Ganon din po, O Diyos, pinagpapasalamat po namin ang araw na ito, Diyos, kung saan, O God, Lord, yung po mga nag-celebrate po ng kanilang mga wedding anniversary, O God, Lord, purihin ka po sa buhay po ng mga mag-asawang ito. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang pagsasama. Diyos, ikaw po ang nagtakda ng pagsasama nila. Kaya nga po, O Diyos, ikaw po ang nasa gitna ng kanilang pamumuhay at sa kanilang buong sambayan. Ang biyaya mo at pagpapala ay patuloy po nilang maranasan sa kanilang mag-asawa, sa kanilang mga anak, at O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. O Diyos, ikaw po ang magkaloob nito. Ganon din po, Ama, pinagpapasalamat din po namin ang mga kapatid po namin na tinugon mo ang kanilang mga panalangin. Sila po na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Kahit na anong mga karamdaman po ito, O Diyos, Ama, ay iyong pinagaling. Ito po ay diabetes, cancer, problema sa dugo, problema sa mga ugat-ugat, sa mga kasukasunog at sa mga kalamnan. Diyos, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha, O God. Lord, salamat po sa kagalingan. Because of your stripes, kami po ay nagkaroon ng kagalingan. Salamat po, O Diyos. Ganon din po, Ama. Pinagpapasalamat din po namin, O Diyos, sa mga kapatid po namin, O Diyos, na patuloy po na kumikilala sa iyo, sa iyo, O Diyos, Ama. Mga kapatid po namin na patuloy po na nadadagdag
sa bawat araw na magdaan, O Diyos Ama, sila po na nakakilala sa iyo, sila po na tumanggap sa iyo, ito pong buwan ng Mayo at ng mga nakaraang panahon, O Diyos Ama. Salamat po sa buhay po ng mga kapatid namin ito. Hindi ko man po sila kilala, O Diyos, maipinagpapasalamat ko po na sila po ay iyong kinatagpo, O Diyos. Purihin ka. Ganon din po, Ama. Pinagpapasalamat po namin, O Diyos, ang patuloy po na pag-eere dito po sa programang ito, O Diyos, upang marami pa po ang maabot po ng iyong mga banal na salita. Ganyan din po, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po, O Diyos, ang iyong mensahe na ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po ang magpala, ikaw po ang Diyos ang siyang gumabay sa akin. Tulungan mo po ako, turuan mo po ako, Diyos. Ikaw po ang magsalita para sa akin. Ilagay mo po sa mga labi ko ang mga salita, eksaktong kataga na kailangan po namin upang mapalakasan, mapatibay, mapalalib ang aming pagkakilala sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos na makapangyarihan. Purihin ka sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan po ng Santong Espiritu. Amen at amen. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:07 ng hapon. Tayo po ay magpapasilip mula ngayon sa ating pag-aaral dito po sa salita ng Diyos na ito po ay nakatala dito po sa aklat po ng mga awit. Ito po, aklat po ng mga awit. Makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia. Aklat po ng mga awit, aklat bilang 84, talatang 4. Book of Psalms 84 verse 4. Ang ano po nito, dapat po babasahin lahat ang kabuuan po nitong Psalms 84, pero yun lang pong verse 4 ang ating babasahin. So po, pagkatapos po ng 84 verse 4 ay tuloy po tayo din sa 91 verse 1 and 2 po, kasi po magkaduktong po ang dalawang talatang ito ng Biblia na ating pag-aaralan. Amen. Ito po ay babasahin ko sa wikang Ingles sapagkat marami pong mga salita sa Ingles na hindi po naisalin ng maayos sa Tagalog. Kaya po gagamitin ko po ang English pero isasalin ko po ito sa wikang Tagalog. Okay. Dito po sa aklat po ng mga awit 84, talatang 4, ganito po ang sinasabi. Okay. Blessed are those who dwells in your house, they will still be praising you. Blessed are those who dwell in thy house, they will still be praising you. Yun po ang sa English. Sa Tagalog po ay ganito. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang lagi. Amen. Tuloy po tayo ngayon dito po sa 91 verse 1. Ganito naman po ang sinasabi. 91 verse 1 and 2. He who dwells. Po, yung pong salitang dwells ay nabanggit po dun sa 84 verse 4. Okay. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Okay, sa English po yan. Ngayon po ay sa Tagalog. Okay, ganito po. Okay. Thank you, Lord God. Sa English po, ganito po ang naka-sa. Okay. Blessed verse 91. Okay. Okay. 91 verse 1. Okay. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan niyang makapangyarihan sa lahat. Okay, ulitin ko po. Okay. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat.
verse 2. Ganito po ang sinasabi, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Sa Tagalog po, aking sasabihin or aking ipapahayag, ang Panginoon ay ang aking tanggulan, aking muog, aking Diyos, sa Kanya ako magtitiwala. Amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Okay. Kung atin po mapapansin, dito po sa 91 verse 1 and 2, apat po ang pangalan na binanggit dito. Apat na pangalan ng Diyos ang binanggit dito. Una po ay dito sa Okay. He who dwells in the secret place of the Most High. Yun po ang una. Most High. Ano po ang ibig sabihin ng of the Most High? Yun po yung sinasabi na Supreme God. Ano po? The Supreme God, highest. Sa Hebreo po, ito po ang El Elyon. The Supreme God. Ano po? Ang sinasabi po dito, the Most High, the Supreme God. Okay, tutuloy ko po. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ito po ang pangalawa, yung pong Almighty. Okay, Almighty. Almighty po, the all-powerful, all-knowing, Creator and ruler of the universe. Yun po ang Almighty. The all-powerful, all-knowing, Creator and ruler of the universe. Yun po pangalawa. Ang susunod po, verse 2, I will say of the Lord. I will say of the Lord. Yun po yung self-existent God. No po? God eternal. Yun po ang ibig sabihin nun. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Yung pong my God, ito po yung plural, Elohim. Nandoon na lahat ng katangian ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nandito na. So, apat po ang binanggit na pangalan dito. Most High, okay. Almighty, Lord, and God. So, yun po ang natin. Actually, hindi po ito kasama sa mensahe kung bagay nabanggit ko lamang po. Okay. Ngayon po, doon po sa 84 verse 1 at saka po 91 verse 1, pareho pong nabanggit yung salitang dwell. Ano po? He who dwells in the secret place. Dito po sa 91. Tapos po doon sa 84, blessed is he who dwells in thy house. Okay. So, ang sinasabi po doon, dwelling, binigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral ngayon ng Are you a dweller or onlooker? Pwede rin naman po na dwelling place. Ano po? Dwelling place. Okay. Ngayon, dito po sa na ito. Ang ating pong katanungan dito ay yung, are you a dweller or onlookers? Doon po sa isang translation, doon po sa King James, blessed are they that dwells in thy house. Yung po sinasabi rito that dwells, they are dwelling, they are not visiting. Tayo po, hindi po tayo nagbisita lang doon sa church. We do not visit the church. We dwells in the church. Ano po ang pagkakaiba ng dwelling doon sa visiting? Ang pagkakaiba po ng dwelling doon sa visiting, yung dwelling, yung po ay nananatili doon. Yung pong visiting, yung po ay patanaw-tanaw lang. Kumbaga, padaan-daan lang. Pero yung pong dwellers o dwelling, ikaw ay nananatili doon sa bahay, doon sa tahanan ng ating Diyos. Ngayon,
Okay, ganito po. Ano naman po ang ang church ay dwelling place, nananatili, not a visiting place. Okay. Dito po sa verse 84, ang binanggit po dito ay yung blessed are those who dwells in your house, they will still be praising you. Tapos po dito po sa verse 91, ganito po ang sinasabi, he who dwells in the secret place. Ano po ang secret place? Yun po ang ating aaralin. What is the secret place na binabanggit po dito sa Biblia? Ito po, yung pong secret place na sinasabi o binabanggit dito sa Biblia, ito po yung prayer room or prayer closet. Yung po ang secret place ng mga Kristiyano. Yung po sinasabi dito na he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ano po ang pinapakita doon? Una, shall abide under the shadow of the Almighty. Mayroong protection. Pag ikaw ay nandoon ka sa prayer closet o doon sa prayer room mo, yung po ang tinatawag na secret place ng Diyos. This is a place of protection. Sapagkat pag ikaw ay nandoon sa prayer room, walang pwedeng manakit sa iyo spiritually and physically. Spiritually, lalo na sapagkat ikaw ay nakatuon sa pakikipag-usap, pakikipagniig, pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Kaya kung anuman ang espiritual na lumalaban sa iyo, na ikaw ay pinipigilan, na ikaw ay tinutokso, na hindi ka makapanalangin, na ikaw ay umalis dyan sa lugar na iyan, hindi magtatagumpay ang kaaway. Ikaw ay mananatili sapagkat ang kaaway ay hindi niya alam ang secret place actually. Hindi alam ng kaaway ang secret place ng Diyos. Ang mga Kristiyano, mga tunay na mananampalataya, tunay na naglilingkod sa Diyos, sila lamang po ang nakakaalam kung ano ang secret place. The secret place is our prayer room or our prayer closet. Nandito po yung protection ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, maski na po yung sa mga panganib na dala. Paano ka manganganib? Physically. Kung ikaw ay nandoon sa lugar o sa dako na kung saan ikaw ay nakikipag-usap, nakikipagniig, nakikipagkomunikasyon sa Diyos, hindi ka masasaktan, hindi ka kayang ilahin ng tukso o ng kasalanan sapagkat ang Diyos ang iyong kasama. Ang Diyos ang iyong kasama. Amen. So, ang secret place po is a place o dako ng protection, ng pag-iingat ng Diyos. Pangalawa, a secret place is a place of intimacy with God. Nandito. Secret place, prayer room, prayer closet, ang secret place na yan. Ikaw ay mayroong intimacy sa Diyos. Yung pong malapit masini na pakikipag-ugnayan. Ano po, pagdating po dito sa intimacy with God na ito, lahat masasabi mo, lahat ng iyong hinanakit, lahat ng iyong sama ng loob, lahat ng mga napagdadaanan mo, lahat ng mga pinagtitiisan mo, lahat ng mga pagsubok na nararanasan mo ay pwede mong sabihin sa Diyos. Walang makakaalam nito kundi ikaw at ang Diyos lang. Hindi ito ikakalat, hindi ito ichichismis, hindi ito ibubulgar sapagkat ang Diyos ang kausap mo. This is the place of personal and private time with God. Ito po yung tinatawag na quiet time natin sa Diyos. Ito po yung quiet time natin sa Diyos where one can be transparent and honest with Him, developing a deeper understanding and relationship sa Diyos.
sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, tunay. Pag ikaw ay dumadalangin, na doon ka sa prayer room, doon ka sa prayer closet mo, ang intimacy, ang iyong pakikipag-usap sa Diyos ay lubhang napakalamit. Wala nang wala kumbaga, walang distansya. Nandoon na lahat. A place of intimacy. Prayer room, secret place, or prayer closet is a place of safety. Dito po sa 91 verse 2. Ano po? 91 verse 2, ano po ang sinasabi rito? Okay. 91 verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, a place of refuge where one can find comfort and security even in difficult times. Na kung saan ang isang mananampalataya ay makakasumpong siya ng comfort, ng security mula sa Diyos. Kahit pa doon sa araw, doon sa panahon, sa pagkakataon na napakahirap ng kanyang mga pinagdadaanan. Ang Diyos lang, ang Diyos lang. Ang sabi nga po dito, He is my refuge. No? Siya ang aking tanggulan. Ang Diyos ang siya magtatanggol sa iyo. Ang sabi nga po sa isang bahagi ng Biblia, for the battle is the Lord. No? Pagdating sa mga ganyang mga problema, hindi ikaw ang makikipaglaban. Ang Diyos ang siya makikipaglaban para sa iyo. Because God said, the battle is mine. For the battle is mine. Sa Diyos ang pakikipaglaban. Manahimik ka lang. Ang sabi nga dyan, stand still. Stand still and see what the Lord will do. Pagdating po sa mahirap na sitwasyon, sa mahirap na pagkakataon, ang ating tanggulan, ang ating muog ay ang ating secret place, ang ating prayer room, ang ating prayer closet. Kaya po napapansin nga po ninyo, pag marami kang problema, takbo ka kaagad sa Diyos. Maski na nga maski na nga wala ka dun sa prayer room mo, maski na wala ka dun sa prayer closet mo. Pag naramdaman mo ang presensya, ang kapangyarihan ng Diyos, maski na nasaan ka pa, siyak, lalapit ka, dudulog ka sa pananalangin sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako, Diyos ko. Gabayan mo po ako, patnubahan mo po ako. Hindi ko kaya ito, o Diyos, hindi ko kayang dalhin ito, hindi ko kayang harapin ang mga ito. Without you, O God, I can do nothing. Wala po akong magagawa, o Diyos, kung di mo ako tutulungan, kung wala ka sa tabi ko, kung wala ka sa akin, o Diyos Ama. Tulungan mo po ako. You are my safety, O God. You are my refuge. You are my fortress. Ano pa po yung tinatawag din sa secret place? Ang secret place is a place of abiding. Abiding. Ito po ang lugar o kundakot na kung saan tayo po ay nananatili. Marami po. Marami. O siguro halos lahat masasabi ko. Na yung mga nananalangin, pagkatapos na sila manalangin, magsabi ng Amen in Jesus' name. Tatayo, aalis. Wala na, nandoon na. Hindi man lang hinintay kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanila. Hindi man lang nila hinintay kung ano ang isasagot ng Diyos sa kanila. Sa kanilang panalangin, sa kanilang idinulog sa Diyos. Ano ba ang itutugon ng Diyos sa panalangin mo? You stay, you abide, you remain. That is the secret place. A place of abiding. A place of waiting. Maghintay ka, kaibigan ko, kapatid ko. Hindi yung pagkatapos pa magsabi na, in Jesus' name, tatayo ka na. No? Tatayo ka na. Aalis ka na. Ganun lang doon. Dito po sa isang bahagi ng Biblia, nakasabi po doon. Ano po yung dito rin po sa 84 verse 10. Ito po. 84 verse 10. For a one day is better.
A day in your court is better than 1,000. Ano po? Mas masarap pa po sa ano, ikaw ay nananatili doon sa dako na kung saan ang Diyos ay yung nararanasan, nararamdaman, nadadama mo ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. Ano po? Ang sabi nga po ng mga awit, a day in your court is better than 1,000. Ano po? Praise God. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Ano po? dito po sa ano. Kaya po yung sinasabi na secret place. Huwag po natin pabayaan ito. Huwag po natin pabayaan ang ating pananalangin, pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Ito po ang dako ng kung saan tayo po ay makakapagsabi ng lahat ng nilalaman ng ating puso, ng ating damdamin. Sabihin natin, Lord, nandito po, nababasa mo ang laman ng aking puso, nababasa mo, O Diyos, kung ano po ang laman ng aking isipan. Panginoon, saliksikin mo po ako. Saliksikin mo ako, O Diyos. Yes, God. Tingnan mo po, O Diyos, kung ano laman ng aking puso, ng aking damdamin. Basahin mo, O Diyos, ang laman ng aking kaisipan. Yes, Lord God. Search me, O Lord, search me. Search me, O Lord. Dito po natin masasabi kung ano po ang okay. Pangalawa, ano po? Yung po sinasabi natin na secret place. Okay. Pangalawa, what is the second? Okay. Praise God. Dito po sa balikan po natin yung 84 verse 4. Okay. 84 verse 4. Okay. Blessed are those who dwells in your house. They will still be praising you. Alam po niyo sa kabuuan, sa totoo lang, ang kabuuan po nitong awit 84, ito pong kabuuan na ito ng Psalms 84. Ito po ay dito po natin makikita yung pagnanais, yung masithing pagnanais ng mga awit na siya po ay manahan, tumira doon sa bahay ng ating Panginoon. Ang sabi nga po niya dito in verse 4, blessed are those who dwell, yung nananahan, yung nananatili, who dwells in your house, yung nananatili sa iyong bahay, doon sa iyong tahanan. They will still be praising you. Ang sabi po doon. Dito po sa isang bahagi dito nung ating binabasa na ito. Ang sabi nga po ng mga awit, mas maganda pa, mas gugustuhin ko pa na ako po ay maging bantay pintuan kaysa nandoon sa bahay ng makasalanan. Ano po? Magbabantay lang. Magiging security guard lang siya doon sa bahay ng Panginoon. Doon po sa church. Alam po niyo, every Sunday po, every pag meron po mga church na pareho po bukas, araw ng linggo, marami po yung mga kapatiran yung pong tinatawag na mga ano ba yun? Yung mga tinatawag na nandoon po sa nandoon po sa harap, nandoon po sa may pintuan. Ano po? Yung po mga tinatawag na greeters na sinasabi, good morning po, God bless you po, salamat po, kayo po ay dumating, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sila po, mga door greeters, mga kabataan, mga magulang, mga deacons, mga matatanda na, yung hindi na kaya na maglalakad, kahit ganun lang, nandoon lang, door greeters, blessed are they who dwells in your house, they shall be still praising you. Ano po ba makukuha pag ikaw ay nandoon sa bahay ng Diyos? Ano po? Yung pong can you imagine that, minsan, wala pa sa oras. Ang gawain, alas 9. Minsan, sa alas 7 pa lang, nandoon na yung mga kapatiran, yung iba yung nagpe-prepare po ng ng communion, nag-aayos po ng mga upuan, nag-aayos po ng lahat ng mga gagamitin sa church.
Ano po? Nandun na lahat sa alas 7 pa lang ng umaga, alas 9 ang gawain. Pero maaga silang bakit po? Sapagkat sila po ay nakakadama na sila po ay mas pinagpapala ng Diyos kung sila ay palaging nandoon at maaga doon po sa bahay ng Diyos. Ano po? Yung pagnanais po nila, yung masiding pagnanais nila na sila po ay nandoon sa sambahan kung saan nananahan ang Diyos sapagkat ano po? Ang sabi nga po dito sa nabasa natin, ano po? They will still be praising you. Kahit na po may mga problema, may mga suliranin, kung makakanta pa po Ano po? Habang gumagawa, nagpe-prepare po ng mga communion, nagpe-prepare, kumakanta pa. They are praying, they are singing, they are praising God. Yung iba habang nag-aayos ng mga upuan, they are singing, they are praising, they are worshiping God. Ano po? Yun po yung yun po ang nararamdaman nila sa Pangalawa, pag sila po ay nandoon sa church, sa bahay ng Panginoon, yung na, kahit na po, okay, so maniwala po kayo at sa hindi. Marami po sa mga kapatiran doon na dumadalo doon po sa church na kung saan nandun kami dumadalo. Naglalahad po ang mga iba from 8 to 10 kilometers makarating lang po dito sa bahay-sambahan. Karamihan po sa kanila, yung po malalayo ang bahay na walang trabaho, isa naglalakad, nagbibisikleta, makarating lang doon sa bahay-sambahan. Bakit? Yun po ang nila, yun po ang pandaman nila sapagkat ang pandaman nila, sila po ay pinagpapala ng Diyos pag sila po ay nandoon. Ito po nga po sinasabi dito po sa mga awit, blessed are they who dwells nananahan doon sa iyong bahay. Sila ay patuloy kang pupurihin, aawitan, sasambahin. Naglalakad. Yung iba nga po, may mga problema pa, may mga suliranin pa na Pero pag sila po ay dumarating doon sa church, wala kang madadama, wala kang mababakas na mayroon silang mga problema, mayroon silang mga suliranin. Kahit na alam mo, yung buhay po nila ay parang zigzag. Kaliwa kanan yung kanilang buhay. Ibig sabihin, kaliwat kanan po yung problema, mga suliranin na kanila pinagdadaanan. Still, they long to go to the church. They long to go to the house of the Lord. Sapagkat pagdating po nila, sinasabi po nila, pag kami po ay nandito sa bahay-sambahan, lumalakas po kami. Ako nga po nagpupunta ako dito sa bahay-sambahan, nakakaramdam po ako, nakagalingan sa aking mga karamdaman. Lumalakas po ang aking katawan, yung aking panghihina, nawawala po, lumalakas po, tumitibay ang aking pangangatawan. Salamat po sa Diyos. They dwell in the house of the Lord. They will still be praising you. Dwelling in the house of the Lord. Where are you dwellers or onlookers? Dwelling place or visiting place? Una, yung secret place, yun po ay dwelling place natin, mga Kristiyano, mga mananampalataya, kumikilala sa Diyos. Ang secret place, ito po ay ating dwelling place. Hindi po ito visiting place. Ano po? Kaya ka lang pupunta doon sa secret place kasi may problema ka, may suliranin ka, may kailangan ka sa Diyos. No. May problema, walang problema, may sakit, walang sakit, may pera o wala, nandoon ka sa secret place ng Diyos. You are praying, you are calling, you are praising God. Pag ikaw ay nandoon sa bahay ng Panginoon, yes, malakas ka, tumitibay ka. Bakit? Nararamdaman mo, na-uplift ka. Kapagkat yung mga kapatiran nandoon pa lang sa may pintuan, sinasabihin ka na, God bless you, God bless you. Thank you po na ay nakadalo sa gawain ng pagsamba. Bless you. Good morning po. Salamat po. Okay. Yun po yung mga yun po yung mga dwelling place. Pangatlo. Dito po sa 2 Timothy
Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ganito po ang sinasabi. Okay. Praise God. Thank you, Lord. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ganito po ang sinasabi. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay. Ano po yung sa ibang translation, ang pagkakasulat ay ganito. Okay. Study to show thyself approved unto God. Ano po? Approved unto God. A worker that do not need to be ashamed of, rightly dividing the word of truth. Study the word of God. Ito po yun. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 po yun. 2 Timothy. Doon po sa aklat po ni Joshua. Okay. Aklat po ni Joshua. Ang sulat po doon. Okay. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate it night and day. Ang aklat na ito ay huwag mong kaliligtaan, basahin araw at gabi. Ano po ang tanong na sinasagot natin? Ano ang dwelling place mo? Ito po ang dwelling place natin ay yung study area na kung saan ang ating pinag-aaralan, binabasa ay ang salita ng Diyos. Opo, the Holy Bible. Study area. Study place. Ano po? Habang ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po? You are. Ano? Ang sabi nga po doon, huwag kaliligtaan basahin. Ano? Huwag kaligtaan basahin ang aklat na ito. Bulay-bulahin mo araw at gabi. Ang sabi po kay Joshua. Ano po? Doon po sa Joshua, bulay-bulahin mo ito araw at gabi. Dapat nandoon ka. Ito po yung dwelling place natin. Yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano pa po yung Sabi po, study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed of, rightly dividing the word of truth. Study. Ano po? Mag-aral ka. Pag-aralan mo, basahin mo, unawain mo ang salita ng Diyos. Dapat nandoon ka sa study area. Nandoon ka sa dwelling place na kung saan ang salita ng Diyos ang isang iyong binubulay-bulay. Amen. Ano po ninyo? Sa buhay po natin ng mga Kristiyano, tatlong bagay po ang dapat po natin mapag-unawa. Para tayo po ay tunay na maging matagumpay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Yung pong binasa natin na yung pong tinatanong natin na what is your dwelling place? Yung pong na study to show thyself approved unto God. Yung pong mga kapatiran sa Berea, ano po? Mas mahaan sila, mas masigasig po sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Sapagkat dito po sa aklat po ng mga gawa, chapter 17. Ano po? Ang sabi po doon, chapter 17, verse 11. Araw-araw. Ano po? Araw-araw. Ito po ay kanilang. Ito po. Can you imagine that?
Araw-araw po nila itong sinasaliksik. Ano po? Araw-araw po nila sinasaliksik ang salita ng Diyos. Mga Bereans po, mga kapatid po na hindi pa malalim sa kanilang pananampalataya. Kaya po araw-araw po silang nagbabasa, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. That is their dwelling place. Ang aklat po, ang salita ng Biblia, ang salita ng Diyos, ang kanilang dwelling place. Po ninyo nung nakaraang linggo. Ano po? Ang mensahe po doon sa church ay ganito. Yung pong temptation. Ano po? Yung pong pagkatukso, pagkahulog sa kasalanan. Ano po? Yung pong conclusion o iniwanan po ng mga ngaral pagkatapos po ng mensahe. Ang sabi po niya ay, when was the last time? Okay, ito, umpisan po natin dito. Where were you when you were last tempted? Yung po ang unang tanong. Where were you? Nasaan ka? Pangalawa, what are you doing when you were last tempted? Okay. Pangatlong tanong, who are with you when you are last tempted? Sasabihin ko po ito sa Tagalog. Nasaan ka nung ikaw ay huling mahulog sa tukso? Alam po ninyo, ito po sinagot ng mensahe. Para hindi ka mahulog sa tukso, that you will not fall into temptation. Ang dwelling place mo dapat ay ang church. Yan po ang dapat na ang dwelling place mo. Hindi ka mahuhulog sa tukso, sa kasamaan, sa kasalanan kung ikaw ay nandoon sa church. Ano? Where were you? Nasaan ka? Ano ikaw ay mahulog sa tukso? Ang isa pa, ito. You will not fall into temptation if you are in the secret place. Kung ikaw ay nandoon sa prayer room mo, kung ikaw ay nandoon sa prayer closet mo, you will not fall into temptation. Hindi ka mahuhulog ng kasamaan, hindi ka mahuhulog ng tukso, hindi ka mahuhulog sa kasalanan. Kung ikaw ay nandoon sa prayer closet mo, nakikipag-usap, mayroon kang intimate relationship sa Diyos. Kausap mo ang Diyos, kaniig mo ang Diyos, kakwentuhan mo ang Diyos, ka-fellowship mo ang Diyos. Hindi ka mahuhulog sa tukso kung ang iyong dwelling place ay ang secret place ng Diyos. Hindi ka mahuhulog sa tukso. You will not get into temptation if you're okay. You will not get into temptation. You will not fall into temptation if you are in your study area, study room. Kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka mahuhulog sa takot. Hindi ka mahuhulog sa kasalanan. Hindi ka mahuhulog sa kasamaan. Kaibigan ko, kung yung tatlong yan ay sinabi ng aming pastora. Ang aming pastora po ang siyang nangaral noon. Sabi niya, where were you when you were last tempted? Where were you when you were, what are you doing? Ano ang ginagawa mo? Kapatid ko, mag-pray ka. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Pray unto God. What are you doing? Pray unto God. Yung ano dito na, ang kasunod, sabi niya, who are the people who are with you when you were last tempted? Kaibigan ko, titingnan mo kung sino yung mga kasama mo. Sila ba ay mga tunay na naglilingkod sa Diyos? O sila ba ay mga
onlookers lang. Binabantayan lang ang mga gawa ng mga tunay na Kristiyano. Sila ay bumibisita lang doon sa mga kaibigan nilang mga Kristiyano, tinitingnan kung ano mga ginagawa. Sila ay bumibisita lang doon sa mga prayer room na para malaman kung paano silang mag-pray, para paglabas nila ay meron silang maikwento, o kung sila ay nakikiusyoso lang pagpasok doon sa church. No? Tingnan mo, kaibigan ko, kung sino yung makasama mo. Kung sila ba ay nakakapagpalakas, nakakapagpatibay, nakakapagpalalim ng iyong pananampalataya sa Diyos, o sila ang nagiging dahilan upang ikaw ay mapalayo sa Diyos. Check your dwelling place, my friend. Are you a dweller or are you a onlookers only? Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, Diyos, ay lumalapit sa mga tumatagila sa iyo. Ama, napakabuti mo po sa amin, Diyos, na patuloy mo po kaming ginagabayan, patuloy mo po kaming pinapaalalahanan sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw po naming mga buhay, O Diyos. Ama, salamat po sa mga mensahe na patuloy mo pong ibinibigay, ipinapahayag sa amin sa tuwing mayroong gawain ganito, O Diyos. Ama, salamat po, O Diyos, na napaalalahanan po kami, O Diyos, kung saan kami dapat na naroroon para hindi po kami mahulog sa tukso. Diyos, dapat po kami po ay lagi na nandoon sa aming secret place, O God, na kung saan, O God, ikaw ang aming kausap, ikaw ang aming kaniig, ikaw ang aming kakwentuhan, O God. Ito po ang aming prayer room, ito po, O Diyos, ang aming prayer closet. That is your secret place, O God. Meron po tayong intimate relationship, O God. Salamat po, Ama. Ganon din po, Panginoon, ang dwelling place namin, O Diyos, upang kami ay hindi mahulog sa tukso. Ay yung palagi kami, O Diyos, na nandoon sa iyong bahay, sa bahay-sambahan, O God. Ama, madaming problema, maraming suliranin, subalit, Panginoon, pag kami po ay nandoon sa bahay-sambahan, tumitibay, lumalakas, tumatatag ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Nakikita lamang po namin, O Diyos, sa mga kapatiran na sila'y kumakanta, umaawit. Diyos, napakalaking biya at pagpapala na po namin ito, O Diyos. Kaya nga po, O Diyos, mananatili po kami sa iyong bahay-sambahan. At Panginoon, ang pag-aaral po ng salita, O Diyos, ay aming dwelling place, O God. Yung pong aming study room, study area, O God, ito po ang aming dwelling place, O God. Diyos, hindi po kami, O Diyos, nagbibisita lang sa iyong mga salita, kundi ito, O Diyos, ay aming binubulay-bulay, ito po ay aming naaral, ito po aming sinasabuhay, O Diyos. Mabigyan kapurihan ka, maparangalan ka. Diyos, salamat po. Purihin ka sa mensaheng pinagkatiwala mo sa araw nito. Ama, tinataas ko po sa dakilang pangalan, O Diyos, sa mga kapatid po namin na patuloy pong nanonood, patuloy na nakikinig, patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. Pagpalain mo po sila, O God. Lord, tinataas ko po muli sa dakilang pangalan ng mga kapatid po namin, O Diyos, na hindi pa kumikilala sa iyo, God. Lord, sila po na hindi pa totoong nagsuko ng kanilang buhay sa iyo, O Diyos. Ama, giyagising mo po sila, dalawin mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga pagtulog, sa kanilang pamamahinga, maski na sa kanilang pagtatrabaho, O Diyos. Ama, dalawin mo po sila, magparanas ka po sa kanila, O Diyos. Ganon din po, Panginoon. Sila po, Panginoon, na hindi pa nagbibigay ng tamang pagtanggap sa iyo, O Diyos. Dalawin mo rin po sila, O God. Lord, madama po nila sa kanilang puso, sa kanilang damdamin. Kailangan ka po nila, O Diyos. Kailangan ka po nila. Kailangan ka po namin, Panginoon. Yes, God. Ama, ang kaligtasan na ipinibigay mo, pinapakita mo sa amin, ay libre. Salamat po, Ama. Salamat po. Diyos, tinataas ko po muli sa dakilang pangalan ang kabuuan po, Panginoon, ng DCTC, O God. Diyos, ang TV programs, O God, ang 96.1, O God, Lord, magmula po
sa may-ari, itinataas ko po sila sa iyo, O God. Ikaw po ang magpala sa kanila. Doon po sa mga staff na nandirito pa. Yes, Lord God. Mga office staff, O God. Yes, Lord. Mga technical directors, O God. Ama, si Brother Sito, si Brother Bidi, si Jericho, at si Jean, God. Ama, pagpalain mo po sila, God. Ang sambahayan na kanilang kinabibilangan, ang kanilang pamilya, mga magulang, mga kapatid, mga asawa, mga anak ko, God. Lord, I speak blessings. Ilayo mo po sila sa mga panganib, ilayo mo sila sa mga karamdaman, ilayo mo sila sa mabigay-bigat na mga pagsubok sa kanilang mga buhay, O God. At Diyos, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw pa rin po ang siyang kikilos sa amin, O God. Ama, inaalala ko rin po, Panginoon, sa tikilang pangalan. Ang aming punong pastor, si Bishop J.C. Candelaria, si Mami Penny, O God, si Pastora Joyce, si Pastor Art, si Pastor Dan Pamintuan, si Pastor August Ronquillo, si Pastor Melvin Basilio, si Pastor Rick Zapanta, si Pastora Cecil Escoto, si Pastora Nelky Ambaw, God. Bawat isa po sa kanila, God. Lord, I pray for them. I speak blessings sa bawat isa sa kanila, God. Sa board, sa kabuuan po, Ama, ng CEMI Angeles City, O God. Pagpalain mo po ito, O God. Ama, ang CEMI Jacksonville, Florida, Christ is the answer Church, Lord, pagpalain po sila. Si Pastor Ben David, O God. Ikaw po ang magpala sa kanila. Si Pastor Jeff. Yes, Lord God. In Jesus' name, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 5:52. 8 minutes more to go. Ngayon po, tayo po ay okay, ganito. Mayroon po tayong gawain dito po sa dito po sa Herona. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Vinson. CEMI Herona, Jeffrey Vinson. Po, ganun din po dito po sa CEMI San Manuel. Doon po sa papuntang La Paz. Doon po sa pangunguna po iyan ni Pastor August Ronquillo. Tapos po doon sa malayo-layo sa Cagayan Valley, CEMI Acosilian, Barangay Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Israel Castillo. Pagpalain po ang mga kapatid natin na yan. Yes, pagpalain po sila. Yes, ganun din po. Mayroon pong mga barangay na pinupuntahan ang mga kapatid po natin, sila Pastor August Ronquillo. 7 barangay po yan na sila po ay nagkakaroon po ng Bible study. I pray for them, O God. Pinagpipray po natin sila sa iyo, O Diyos, na pagpalain mo po ang mga barangay na ito, O Diyos. Mas marami pang barangay ang kanilang maaabot, Diyos. Mas maraming magagawa ang itatayo mo dito po sa Barangay San Manuel. Purihin ka, O Diyos. Okay. Thank you po. 6 minutes more to go. 5:54. Okay? Okay, salamat po sa araw nito na binigay ng Diyos sa atin. Patuloy po ang pagpapala, biyaya ng Diyos, ang pag-iingat, proteksyon sa bawat isa sa atin. Purihin ang Ama sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Okay, magandang hapon po sa bawat isa atin.